Okay guys, pag-uusapan natin ang nangyayari sa mundo ng NBA. So, titignan natin kung sino yung mga nangungunang koponan sa team standings. So, updated team standings tayo as of February 14. So, happy Valentine's Day, maligayang araw ng mga puso sa inyong lahat dyan sa mga nanonood ng JLA Sports Basketball at lahat ng basketball fan sa mundo. Happy Valentine's Day to all. So ito na yung team standings ng NBA 2024 to 2025 season. So titignan natin kung ano ba naging epekto ng mga trades nung nakarang weeks, no? Yung mga trades na involve yung mga players, kabilang dito yung mga superstars. So unahin natin itong Eastern Conference. So number 1 itong Cleveland Cavaliers with 44 wins and 10 losses. Number 2 ang defending champion Boston Celtics with 39 and 16. Number 3 itong New York Knicks with 36 and 18. Number 4 ang Indiana Pacers with 30 and 23. Number 5 ang Milwaukee Bucks with 29 and 24. So in the past years, itong Celtics at Bucks palagi yan, no? Nasa legitimate contender para sa Eastern Conference at until now, still namamayagpag pa rin itong Bucks and Celtics. Despite yung mga Cavs, Knicks, Pacers, pati Orlando Magic, no? Umuusbong dito sa Eastern Conference. Number 6, Detroit Pistons with 29 and 26 win-loss record. Number 7, yung sinabi ko, yung Orlando Magic with 27 and 29. Sila yung leading sa Southeast Division. So Cleveland Cavaliers leading sa silang division, Central Division, at Boston Celtics sa Atlantic Division. So number 8, itong Miami Heat with 25 and 27. So may epekto na yung pagka-trade ni Jimmy Butler patungong Warriors. So mamaya titignan natin yung Western Conference. So meron ng epekto dito sa Miami Heat sa pagkawala ni Butler. Number 9, Atlanta Hawks with 26 and 29. Number 10, yung Chicago Bulls with 22 and 33. So nasa 7 and 10 yung nabasa natin, Magic, Heat, Hawks at Bulls. So number 11, yung naghahabol sa top 10, itong Philadelphia Eagles with 20 and 34. So despite, by the way, yung Philadelphia Eagles, congratulations, Super Bowl champion, no, sa NFL. So ang Philadelphia Eagles ay nasa 20 wins and 34 losses. So naghahabol sila doon sa top 10. Number 12, Brooklyn Nets with 20 and 34. Toronto Raptors 17 and 38. Charlotte Hornets 13 and 39. At Washington Wizards with 9 wins and 45 losses. Sila yung worst dito sa Eastern Conference. So yung pinakahihintay natin itong Western Conference. Sino ba nangunguna dito sa Western Conference? Dahil marami dito, no? Trades, yung mga players na na-trade, karamihan nasa Western Conference teams. So tingnan natin kung may epekto ba itong mga trade na nangyayari sa NBA. May trade ba sa mga may epekto ba sa mga kupunan, no, na involved dito. So Western Conference, number 1 Oklahoma City Thunder. Sila yung leading pagdating dito sa Northwest Division with 44 wins and 9 losses. Number 2, Memphis Grizzlies with 36 to 18. 36-18 itong Memphis Grizzlies, sila ang leading sa Southwest Division. Number 3, Denver Nuggets with 36 and 19. Houston Rockets number 4 with 34 and 20. Number 5, Los Angeles Lakers, silang leading sa Pacific Division with 32 wins and 20 losses. So may epekto na yung pag-trade
ni Anthony Davis kapalit si Luka Doncic dyan sa Lakers. So mukhang may epekto na dito sa Los Angeles Lakers at ang balita ko naglalaro na si Luka dyan sa team ng Lakers. Number 6, Los Angeles Clippers 30-23 win-loss record. Number 7, Minnesota Timberwolves 30-25. Dallas Mavericks ang defending Western Conference champion with 29-26. Number 9 is Sacramento Kings 28-26. And number 10, itong Golden State Warriors with 27 wins and 27 losses. So nasa 0.500 na itong Golden State Warriors. So si Jimmy Butler napunta na dyan sa Golden State. Number 11 ang Phoenix Suns with 26-28. Number 12 Spurs, San Antonio Spurs 23-29. Sila yung naghahabol no sa top 10. So yung number 11 ang Phoenix Suns. So sumadyan sila sa 26-28. Pwede pa silang umakyat 7 or 10 place itong Suns. Number 12 Spurs, number 13 Portland Trail Blazers 23-32. Pwede pang humabol to. Number 14 Utah Jazz 13-40. And last is number 15 New Orleans Pelicans 12-42. So yan yung updated team standings as of February 14, araw ng mga puso. So still meron pang mga games ang NBA today. At ang All-Star ng NBA ay magsisimula diyan sa February 16 sa Chase Center in San Francisco, California sa United States. So yung Chase Center, yan yung home court ng Golden State Warriors. Diyan idaos yung NBA All-Star Week. So yan yung updated natin sa NBA. So sa susunod, titignan natin ang mga standings kung nagbago ba yung rank numero ng mga teams sa Eastern Conference at Western Conference. At sa susunod, yung mga statistics ng mga players. So, titignan din natin kung sino yung nangunguna sa points, rebounds, at iba pa. So yan ang NBA update sa araw na ito.